Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes sa Bandera News TV Cotabato. Bandera Headlines. Labi ng grade 7 student na nalunod sa Taviran, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, natagpuan na ng otoridad. Bandera Headlines. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dapat na maging handa sa posibleng epekto ng lumalalang tensyon sa Middle East. Bandera Headlines. Desisyon ng COMELEC na ituloy ang first BARM parliamentary election with 73 seats sa Oktubre, nirerespeto ni Deputy Minister MP Bay Intan ang patuan. Bandera Headlines. Come, join, and work together. Ito ang panawagan ni Governor-elect Dato Ali Mitimbang sa lahat ng LGU officials sa kanyang pag-upo bilang bagong halal na opisyal. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera, araw po tayo ngayon ng Biyernes, June 27, 2025. Mula dito sa 105.3 DX JNFM at sabayan rin napapanood live sa Channel 433 ng Maguindanao Sky Cable. Sabayan rin po tayo napapanood live sa aming official Facebook page, ang Bandera News TV Cotabato. Ako po ang tagapagbalita, Raiza Kamid, at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Una sa ating mga balita, 4 na araw ding pinaghahanap ang labi ni Jamalia Ahmad matapos na malunod sa Taviran River, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte noong araw ng Lunes. Sa pagsusumikap ng search and retrieval team sa pangunguna ng LGU, Dato din Sinsuat, MDRRMO, Coast Guard, BFP, PDRRMO at ang mga barangay officials sa lugar, natagpuan ang bangkay ni Jamalia kahapon malapit din sa lugar kung saan itong naiulat na nalunod sa barangay Taviran. Matatandaan na sakay ng bangka ang 13 taong gulang na si Jamalia nang aksidenteng mahulog ito sa ilog at malunod. Magbabandaw lamang sana ng damitang dalaga sa ilog nang mangyari ang aksidente.
Nagpapasalamat naman si LGU, Dato din Sinswat MD RRMO Monesa ayaw sali sa lahat ng stakeholders na tumulong para mahanap ang bangkay ng biktima. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, nangangamba naman si Member of the Parliament Abdul Basit Benito sa magiging malaking epekto sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East kapag ito ay mas lalo pang lumala. Ito ang laman ng kanyang privileged speech sa 4th regular session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kahapon. Ayon kay MP Benito, bagamat malayo ang Middle East sa BARMA, hindi aniya may kakaila ang malalim na koneksyon nito sa ating buhay dahil sa mga OFWs na naroon, sa paniniwala sa ekonomiya at maging sa ating kasaysayan. Kapag aniya mas lalo pang tumindi ang tensyon sa Middle East, posibleng mahaharap ang BARM sa economic disruption, kakulangan sa gasolina at ang tunay na banta dahil ang BARM ay lubos rin aniyang umaasa sa mga imported na bigas, langis at mga imports sa agrikultura. Kasunod nito, nanawagan naman si MP Benito na magtatag ng BARM Interagency Task Force on Global Conflict Readiness na katututok sa mga nabanggit na posibleng epekto ng matinding kaguluhan sa Middle East. Ngunit sa kabila ng mga kaguluhan, hinimok ni MP Benito ang lahat na tiyakin ang BARM ay nananatiling matatag sa advokasya nito para sa kapayapaan, patas at pagkakaisa. Bandera Live Report. Mr. Speaker, esteemed colleagues in this august chamber, I rise today not with fear, but with foresight. As tension in the Middle East intensify, threatening to spiral into full-scale war, we must confront an uncomfortable but necessary question. How prepared is the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao if global conflict escalates? For many, the Middle East is far away. But for us in the Bangsamoro, it is deeply connected to our lives through our overseas Bangsamoro workers, our faith, our economy, and our shared history. Thousands of our brothers and sisters from the Bangsamoro are working in the Gulf region. In the event of war, they will be among the most vulnerable. Their repatriation must not be an afterthought. It must be a top priority. We must ensure they return not to despair, but to a farm that is ready to welcome them with reintegration programs, livelihood assistance, psychosocial support, and community reintegration pathways. But that is only the beginning, Madam Speaker. If war in the Middle East breaks out, we face more than displacement. We face economic disruption, fuel shortages, and the very real threat of famine. Ojwila. Let us be clear, when fuel supply lines are cut, prices soar. Transport becomes more expensive, goods stop moving, food become scarce. And in that scarcity, the poor suffer first and suffered most. This is why gas conservation is not merely an environmental issue. It is a matter of survival. It is a form of readiness. I strongly urge our ministries, particularly
the MENRE, the MTIT, and the LGOs to roll out immediate energy-saving initiatives, including 1. Public education campaigns on the fuel conservation, promoting carpooling, efficient driving, walking, and biking where possible. 2. Government adoption of staggered work hours of hybrid work setups to reduce congestion and fuel use. Number 3, support for renewable and alternative energy projects, especially in rural and island communities. And number 4, encouraging households and public institutions to limit non-essential electricity and fuel use. At the same time, Madam Speaker, let us face the most alarming consequences of prolonged conflict, which is famine, Ojwila. We have already seen how global events like the pandemic. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, nirerespeto naman ni Deputy Speaker MP Bay Intan Ampatuan ang naging pahayag ng Commission on Elections o COMELEC tigil sa pagtutuloy ng parliamentary elections sa BARM sa darating na Oktubre kahit pa man 73 seats lamang ang pagbobotohan. Matatandaan sa ginanap na coordinating conference. For the first BARM parliamentary elections, nito lamang Miyerkules na binigyang diin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na itutuloy nila ang halalan sa Oktubre with 73 seats at hindi na nila aantayin pa na may sa batas ang redistricting bill o ang pag-reallocate ng 7 seats mula sa Sulu patungo sa ibang probinsya dahil ayon sa COMELEC kinakailangan na nilang mag-imprinta ng mga balota. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang public consultation ng Committee on Local Government at Committee on Amendments hinggil sa redistricting bill sa mga area ng Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Nilinaw naman ni Deputy Speaker Ampatuan na walang nangyayaring delay o pag-aantala sa naturang bill dahil aniya may mga proseso lamang na sinusunod ang mga mambabatas at tinitiyak na marinig ang lahat ng posisyon ng bawat sektor. Tina-target ng BTA Parliament na maisabatas ang redistricting bill sa June 30. Bandera Live Report. Well, the COMELEC has the mandate to conduct the election. So they say that we will proceed with the election. Mandato nila yun. So we respect that. Usap-usap kami. I don't know saan yung although sa social media nalaman nga na merong date na binigay yung COMELEC, although formally parang yung committees ay hindi nakakuha ng formal letter. So the committees has their own timeline. There are ongoing public consultations right now. Kanina meron tayo sa Basilan, meron din sa Lanao area. So there will be another on Saturday, that's June 28, and I think there will be another one for the local government units. But the right people that will confirm this is yung mga chair ng dalawang committees, Attorney Nagib and Attorney Fahani. Ang sa amin yung schedule kasi may proseso rin yung parliament, no? After the public consultations ay magkakaroon ng deliberation, and there are two committees that are tasked to deal with this, Committee on Amendments and Committee on Local Government. So yung proseso namin, yung dalawang bills ay pag-uusapan ng dalawang committees. So kung ano man ang kahit na natnan, no? What will be the result of this
deliberation that will be elevated to the Parliament dito po sa plenary. At yung plenary ang magde-decide ano yung final form of the bill that will be approved by the Parliament. There's no such thing as parang delay. Sabi nung chair nung Committee on Amendments ay talagang may mga demand for the public consultations. Nung initially, napag-usapan na hindi na, ay forgo na yung public consultations, but there were demands for public consultations because may mga proposals, no? May mga proposals sa iba't ibang sectors na kailangan marinig ng dalawang committees. Base sa last consultation na na-attenan ko dito sa Cotabato City, may nagsalita nga mula sa hanay ng MNLF na hindi pabor doon sa pag-redistrict ng 7 seats na nakalaan para sa Sulu kasi para sa kanila yung struggle, yung bedrock ng struggle ay nagmula sa Sulu. Ang suggestion nila ay baka pwedeng balikan, no? Tingnan kung paano makabalik yung Sulu. So that's one perspective that we need also to consider in the deliberation of the two committees. As we speak, yun pa rin yung deadline, but I leave it to the two committees. Sila yung may final say dito, no? We're just ex officio members to the committees, but I am one of the authors, principal author of the two bills. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa iba pang mga balita, itinakda naman sa June 30 ang turnover ceremony sa bagong halal na gobernador ng Maguindanao del Sur na si Dato Ali Mitimbang, habang sa July 1 naman itinakda ang assumption of office ng newly elected officials. Ngayon pa lang inaanyayahan na ni MP Mike Mitimbang ang lahat ng 24 mayors, vice mayors at newly elected officials sa 24 na munisipyo sa Maguindanao del Sur. Aniya, welcome ang lahat na dumalo sa turnover ceremony at assumption of office. Tapos na aniya ang politika ayon kay MP Mike Mitimbang, kaya't panahon na upang magkaisa tungo sa pag-unlad ng probinsya at pagpapatupad ng magagandang advokasya ng bagong halal na gobernador na si Dato Ali Mitimbang. Come, join and work together. Ito ang mensahe na nais ipaabot ni Governor Dato Ali Mitimbang sa lahat ng local leaders ng probinsya, sumuporta man o hindi sa kanyang kandidatura nung nagdaang eleksyon. Bandera Live Report. Well, welcome sila. Actually, just pinadalan sila lahat ng no invitation para magdaro sila. Kalimutan ng politika, tapos ng politics. So, kailangan mag-join kayo, work together for the benefit of our people. Lahat welcome, kahit hindi mayor, welcome. Yun, pati kayo welcome. Nagsuporta, hindi sumuporta, let us unite and work together for the benefit of our people. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, itinuturing naman ni Dato Piang re-elected Vice Mayor Attorney Dato Muhammad Omar Samama na kanyang pangalawang buhay ang pagkakaligtas nito sa tangkang pagpatay sa kanya noong panahon ng kampanya. Ito ang inilahad at ipinagpapasalamat ng BC Alcalde, kasabay ng kanilang isinagawang oath-taking ceremony at kanduli. Pinasalamatan ni Vice Mayor Attorney Omar Samama ang lahat ng mga nakisimpatya at nagdasal na siya umanong malaking daan upang ito ay kanyang malagpasan. Ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Matatanda ang tinangkang patayin ng BC Alcalde kung saan tinamaan ito ng bala ng baril sa kanyang tagiliran habang nagtatalumpati noong February 24, 2025
Maswerte na lamang na hindi napuruhan ng vice alkalde at agad itong naisugod sa ospital at ito ay nakaligtas sa tangkang pagpatay. Bagamat umano marami sa kanyang mga kamag-anak ang nagalit sa nangyaring tangkang pagpatay sa kanya, nilinaw naman ni Vice Mayor Attorney Samama na wala umano silang balak na bumawi o gumanti. Binigyang diin ng vice alkalde na ipinapasa Diyos na lamang nila ang kanyang ama, ang mga taong nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya, at umaasa na lamang ang mag-ama na makakamit nila ang hustisya sa legal na paraan. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita mula dito sa Bandera News TV Cotabato sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team. Ako po ang tagapagbalita Rise Zakamid para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News Philippines, basta balita. Iban Teramo. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.